Good morning. Tara magbasa na tayo ng ating libro guys. Magandang balita, Biblia. Today is 02 April 2024. Nandito na tayo sa Aklat ng Kawikaan, Chapter 9. Ang karunungan at ang kahangalan. Basa. Pakisabayan ako ng basa guys para pareho tayo dito matuto. Kawikaan, Chapter 9, verse 1. Gumawa na ng tahanan itong karunungan na itinayo niya sa 7 patibayan. Verse 2, nagpatay siya ng hayop, nagtimpla ng inumin. Ang misa ay inihanda, punong-puno ng pagkain. Verse 3, katulong ay isinubo sa gitna nitong bayan upang lahat ay abutin ng ganitong panawagan. Verse 4, ang kulang sa kaalaman dito ngayon ay lumapit. Sa mga mangmang ay ganito ang sinambit. Verse 5, halikayo't inyong kainin ang pagkain. Ulitin ko yung verse 4 guys. Ang kulang sa kaalaman dito ngayon ay lumapit, sa mga mangmang ay ganito ang sinambit. Verse 5, halikayo't inyong kainin ang pagkain ko at tunggain ang inuming inilaan ko sa inyo. Verse 6, lisanin ang kamangmangan upang kayo ay mabuhay at ang landas ng unawa ang tahakin at daanan. Verse 7, ang pumupuna sa mapangutya ay nag-aani ng pagdusta, ang nagtutuwid sa masamay nagkakamit ng alipusta. Verse 8, punahin mo ang mapangutya at magagalit pa sa iyo, ngunit payuhan mo ang matatalino, iibigin ka nito. Verse 9, matalino'y turuan mo, lalo siyang tatalino, ang matuwid ay aralan, lalago ang dunong nito. Verse 10, ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan, ang pagkilala sa banal na Diyos ay may dulot na kaalaman. Kawikaan chapter 9 verse 11, sa pamamagitan ko hahaba ang iyong mga araw, dahil sa akin lalawig ang iyong buhay. Verse 12, kung mayroon kang karunungan, mayroon kang pakinabang, ngunit ikay magdurusa kapag siya'y tinanggihan. Verse 13, ang nakakatulad nitong taong mangmang, babaeng magaslaw at walang kahihiyan. Verse 14, lagi siyang naroon sa pinto ng kanyang bahay at sa lantad na bahagi ng lansangan nitong bayan. Verse 15, bawat taong nagdaraan sa kanyang masulyapan ay pilit na tatawagin at kanyang aanyayahan. Verse 16, lapit dito kayong lahat na kulang sa kaalaman, kanya namang sinasabi sa mga mangmang. Verse 17, tubig na ninakaw ay ubod ng tamis, tinapay na nakaw, masarap na labis. Verse 18, hindi alam ng biktimang wakas niyo'y kamatayan, at lahat ng pumasok doon ay naroon na sa libingan. Ay, huwag kayong paano dito guys. Basahin nyo yung Kawikaan chapter 9 verse 18. Hindi alam ng biktimang wakas niyo'y kamatayan, at lahat ng pumasok doon ay naroon na sa libingan. Kaya huwag padadala sa temptation. Kawikaan opinion ko lang yun ha. Kasi naman nakalagay dito. Pag pumasok ka kasi doon sa bahay niya na yun, hindi, yung verse 18 guys, hindi alam ng biktimang wakas niyo'y kamatayan, at lahat ng pumasok doon ay naroon na sa libingan. O diba? Bakit ka papasok kung alam mo namang mamamatay ka doon? Kawikaan chapter 10, ang mga kawikaan ni Solomon. Mahaba-haba ito guys. Ang mga kawikaan ni Solomon, Kawikaan chapter 10 verse 1, ang mga kawikaan ni Solomon, ang matalinong anak ay ligaya ng magulang, ngunit tinik sa dibdib ang anak na mangmang. Verse 2, ang yamang buhat sa masama ay di papakinabangan, ngunit ang katwiran ay maglalayo sa kamatayan. Verse 3, ang matuwid ay binibigyan ni Yahweh ng kasiyahan, ngunit ang masamay kanyang ginugutom naman. Verse 4, ang kamay na tamad ay tiyak na magdarahop, ngunit magbubunto ng yaman ang kamay na masinop. Ito yung lagi kong sinasabi sa inyo guys. Pagka ang tao kasi nagiging successful kung masipag ka. Hindi yung puro hingi ka lang kay Father God, puro ka lang dasal na, pahingi po ng ganito, pahingi ng ganito. Dapat magtrabaho ka talaga.
Nandito ito na sa Kawikaan chapter 10 verse 4 oh. Tingnan mo, ang kamay na tamad ay tiyak na magdarahop, ngunit magbubunto ng yaman ang kamay na masinop. Tama yan. Kasi hindi naman puro lahat na lang ihingi mo ng ihingi sa kay Father God. Siyempre kung maghihintay ka lang nang wala ka namang ginagawa, hindi ka talaga uunlad. May pagkatamad ka kasi pagkaganyan, yung hintay ka lang ng hintay ng biyaya. Di ba? Okay. Verse 5. Kawikaan chapter 10 verse 5. Ang nag-iimbakong tag-araw ay nagpapakilala ng katalinuhan, ngunit ang natutulog kong anihan ay nag-iipon ng kahihiyan. Verse 6. Ang matuwid ay mag-aani ng pagpapalat kabutihan, ngunit ang bibig ng masama ay nagtatakip ng karahasan. Verse 7. Ang alaala ng matuwid mananatili kailanman, ngunit pangalan ng masama ay tiyak na mapaparam. Verse 8. Magandang payo'y tinatanggap ng pusong may unawa, ngunit kapahamakan ang wakas ng mangmang na masalita. Verse 9. Ang mamumuhay ng tapat ay pinaghaharian ng kapayapaan, ngunit ang mga likong landas ay malalantad balang araw. Verse 10. Ang malilikot na mata ay lagi sa kaguluhan, at ang ibig na maluwang hahantong sa kapahamakan. Verse 11. Ang bibig ng matuwid ay bukal ng buhay, ngunit labi ng masama ay nagtatakip ng karahasan. Verse 12. Sari-saring kaguluhan ang bunga ng kapuutan, ngunit ang pag-ibig ay pumapawi sa lahat ng kasalanan. Verse 13. Sa labi ng may unawa matatagpuan ang karunungan, ngunit sa likod ng isang mangmang pamalo ang kailangan. Verse 14. Ang taong matalino ay nag-iimpok ng karunungan, ngunit ang salita ng mangmang ay nagdadala ng kapahamakan. Verse 15. Ang kayamanan ng mayama ay matibay niyang tanggulan, ngunit ang kahirapan at ng yagit ay kanyang kapahamakan. Verse 16. Ang kinikita ng matuwid ay nagbibigay buhay, ngunit ang sama-sama winawalda sa kasamaan. Verse 17. Ang nakikinig sa payo ay nasa daan ng buhay, ngunit ang ayaw sumunod ay tungo sa pagkalikaw. Verse 18. Ang nagtatanim ng puot ay puno ng kasinungalingan, ang naninira sa kanyang kapwa ay isang taong mangmang. Kaya huwag na magmarites. Ayan, nandito sa nandito sa verse 18. Kawikaan chapter 10 verse 18. Ang nagtatanim ng puot ay puno ng kasinungalingan, ang naninira sa kanyang kapwa ay isang taong mangmang. O, diba? So, pag magmarites ka pala dito, ka na? Kasi karamihan sa marites naninira eh. So, ibig sabihin guys, pag ka dito, ka na? Mangmang ka. Okay. Palitin ko nga ulit. Kawikaan chapter 10 verse 18. Ang nagtatanim ng puot ay puno ng kasinungalingan, ang naninira sa kanyang kapwa ay isang taong mangmang. So, huwag maging mangmang guys. Verse 19. Ang taong masalita ay malapit sa pagkakasala, ngunit ang nagpipigil ng dila ay dunong ng pakilala. Verse 20. Ang dila ng matuwid ay tulad ng pilak na mahalagang, ngunit ang puso ng mangmang ay basura ang kagaya. Verse 21. Ang labi ng matuwid sa marami ay pakinabang, ngunit ang mangmang ay namatay. Ulitin ko ulit. Ang labi ng matuwid sa marami ay pakinabang, ngunit ang mangmang ay namamatay ng walang karunungan. Verse 22. Ang pagpapala ni Yahweh ay kayamanan na walang kasamang kabalisaan. Ulitin ko nga ulit. Ang hirap, ang nahirapan akong intindihin bawat sentence. Ulitin ko guys. Verse 10. Kawikaan chapter 10 verse. Ulitin ko yung 21. Ang labi ng matuwid sa marami ay pakinabang, ngunit ang mangmang ay namamatay ng walang karunungan. Verse 22. Ang pagpapala ni Yahweh ay kayamanan na walang kasamang kabalisahan. Verse 23. Ang paggawa ng kasalanan ay kasiyahan ng masama, ngunit ang mabuting asal kasiyahan na may unawa.
Verse 24, ang kinatatakutan ng masama ay magganap sa kanya, ngunit ang hangarin ng matuwid ay matatamo niya. Verse 25, tinatangay ng hangin ang taong masama, ngunit ang matuwid ay gusaling di magiba. Verse 26, kung paanong ang usok ay nakakaluha, ang suka ay nakakangilo, gayon ang tamad na alipin sa kanilang mga amo. Kawikaan chapter 10 verse 27, ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay nagpapahaba ng buhay, ngunit ang mga araw ng masama ay di magtatagal. Verse 28, susunod tayo kay Yahweh guys para humaba buhay natin. Okay, ulitin ko. Kawikaan chapter 10 verse 27, ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay nagpapahaba ng buhay, ngunit ang mga araw ng masama ay di magtatagal. Verse 28, ang pag-asa ng matuwid ay may magandang kahinatnan, ngunit ang pag-asa ng masama ang dulot ay kabiguan. Verse 29, si Yahweh ay kanlungan ng mataong matuwid, ngunit kaaway sila ng mga taong masama ang hilig. Verse 30, ang matuwid ay mananatili sa kanyang dako, ngunit ang masama kung saan-saan matutungo. Verse 31, ang salita ng matuwid ay nagpapakilala ng karunungan, ngunit ang dilang sinungaling ay puputulin naman. Kawikaan chapter 10 verse 32, ang salita ng matuwid ay palaging angkop, ngunit ang salita ng masama ay puro paninira. Bukas na itong guys, chapter 11. Puro talaga teaching, no? Yung kawikaan. Puro siya pangaral, guys. Puro siya turo ng paano mamuhay ng matuwid at kalugod-lugod sa Diyos. Yun talaga ang kawikaan. Kaya kung, guys, pulutin natin dito yung teaching na para sa kabutihan natin. Huwag tayo pumunta sa masama at mga mangmang. So, yun na yun. Tingnan natin. Ilagay natin yung isulat natin dito. For 03 April 2024. Bye everyone. God bless.